Alam kong maliit lang yung kinikita ko at nakakatulong naman yan sa gastusin namin kahit papaano. Mabait naman siya, malambing at responsable. Hindi naman niya kami ginugutom at lalo ang mga anak niya. Pero yung ugali niya talaga, sobra na. Kasal kami ng asawa ko at meron kaming 3 anak. 8 years old yung panganay, ang pangalawa ay 4 years old at ang bunso namin ay 1 year old. 30 years old siya, may trabaho at sumasahod ng 20k a month. At ako naman ay 29. Sa bahay lang, nag-aalaga ng mga anak namin at nagluluto ng kakanin na nilalako ko. Madalas kaming mag-away ni Mister kahit nung bago pa lang kaming nagsasama. Mainitin ang ulo niya kahit sa maliit na bagay. Mahilig din siyang magtaas ng boses. Noong 2 taon pa lang yung panganay namin, yon ang kauna-unahang pinagbuhatan niya ako ng kamay. At nung araw ding yon ay naisipan kong sa harap niya. Natutulog siya noon. At doon mismo sa harap niya ay naglagay ako ng lubid upang wakasan na yung buhay ko. Ang nasa isip ko noon ay kung magiging miserable yung buhay ko sa kanya, gagawin ko ring bangungot ang bawat paggising niya. Mahimbing na mahimbing yung tulog niya nung ginawa ko yung bagay na yon. Hindi ko na alam yung sumunod na nangyari. Ang naramdaman ko na lang nung binuhat niya ako at tinanggal niya yung lubid sa leg ko. At pagkatapos noon ay nagkapatawaran na kami at naging maayos ulit. Pero yung nangyaring yon ay hindi na maalis sa isip ko. Hindi ko matanggap na nagawa niya sa akin yon. Na hanggang ngayon na may mga pagkakataon na nasasaktan niya pa rin ako. Sasampal niya ako pero hindi na katulad noon. Dati kasi mas malala pa talaga doon. May ugali rin siya na naninira ng gamit lalo pag galit siya. Kaya nga hanggang ngayon ay wala pa kaming gamit na naiipon. At yun ang ikinasasakit ng loob ko ng sobra. Lagi niya rin kaming pinapalayas ng mga anak niya sa tuwing nag-aaway kami. Pati rin yung ugali niya na mahilig siyang manumbat at mangmaliit sa akin. Na kesyo palamunin daw ako at walang ambag. Nagtitinda ako ng kakanin sa araw-araw at naglalabada rin ako minsan sa isang linggo. Alam kong maliit lang ang kinikita ko at nakakatulong naman yun sa gastusin namin kahit papaano. Hindi naman siya ganyan pag hindi kami nag-aaway. Mabait naman siya, malambing at hindi niya kami ginugutom. Lalo na yung mga anak niya. Yun lang talaga yung problema namin kapag nag-aaway kami. Na yung ugali niya sobra na. Sa isang taon, mga 2 beses kami mag-away nang umaabot sa ganun. Hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin kasi hinahabaan ko naman yung pasensya ko. At inuunawa ko siya. Pero tao lang din ako, napapagod din. Gusto ko nang makapagpahinga sa ganitong sitwasyon. Ako ba yung may problema? Minsan kasi masungit ako at ang gusto ko lang naman ay lambing pero minsan hindi niya ako maintindihan. Mamilan, kailangan ko po ng advice. Ano ba yung dapat kong gawin? Gusto ko ng real talk. Letter sender, Nena ng Paranaque. Tayo kasi bilang babae, normal na sa iba yung magpalambing. Yung gusto mo bulahin ka ng kaunti, lalo pagod tayo. Like, ang ganda ng misis ko. Swerte ko naman sa misis ko. Or sabihan kang cute kahit hindi ka naman cute, tiga. Yung mabango ka kahit nangangasim ka. Talaga namang tatalon ka. Yung iba nga dyan kahit hindi pagod Tapos pag hindi ka napansin, magagalit-galitan ka, magtatampu-tampuhan, magpapapansin ng ina. Ang problema, pag napatapat ka sa lalaking umay sa ganon, hindi sila nakaka-appreciate, bulag sila sa ganyan, korning-korni sila, mais na mais, kumbaga. Lalo na pag hindi kayo same ng love language, magbibig kang talaga. Nabanggit mo na masungit ka. May pagkamataray, so may pagkabungangera ka rin siguro. Kung minsan lang mangyari sa inyo sa isang taon. So yung intense nandun, yun siguro malamang kung bakit ka nakakatikim. Pero no valid reason, any shit reason na masaktan tayo. Total rakiterang nanay ka, di ka? Umuwi ka sa inyo, dalhin mo yung mga anak mo, iparanas mo sa kanya yung buhay na wala ka. At huwag kang babalik hanggat hindi ka kinukuha, hindi ka inaamo. And then doon mag-usap kayo kasama yung parents mo. Be honest, be vocal sa nararamdaman mo. And ultimatum last chance. Be firm sa decision mo and what you decide. I'll assure you, if susundin mo, you get what you deserve. Ikaw lalaki, no? Biruin mo sumama kami iniwan sa'yo. Namin ang magulang namin. Ang comfort zone namin para sa inyo. Pinili ka niya kahit strangers kayo pareho. Kasi bakit? Dahil sa kabubohang mahal ka. Nilaban ka, pinili ka, pinakasalan ka, dun palang panalo ka na. Pero bakit pinaparanas mo yung impyerno? Kung hindi mo na kayang mahalin, lambingin, makita yung worth niya, isole mo na lang, ibalik mo na lang ng maayos sa magulang. Hindi yan pinalaki para ipanchimbag mo. Kung may ayaw ka sa kanya, sabihin mo. Ipaintindi mo, nag-grade 2 naman yan Huhulihin mo lang naman yung kilite na meron siya. Mahirap ba? Kung nahihirapan ka, isoli mo na. At ikaw babae, know your worth. Hindi natin deserve ng mga nanay na porke hindi ka ginugutom, responsable. Yung nakakaumay na umuuwi pa rin naman daw sa'yo. It's a big no. Yun sana malang itrato kang reyna. Bigyan ka ng korona. Kahit ba hindi ka literal na reyna.